beloved, Boss Mike, Cervera. Ay ang mga Pinoy at Chinese na sangkot umano sa pang-ispiya. Bukod sa headquarters ng pulisya at militar, naglilibot din sila sa Malacanang para makakuha ng impormasyon. Ayan na mga kababayan, kita nyo, no? Matindi talaga ito nga nangyayari na. Opo, alam nyo naman yung teknolohiya. Hindi naman napahuhuli rin ng China. Di po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan kasi, alam nyo, ito nga nangyayaring girian dyan sa West Philippine Sea. Ito'y opinyon ko lang, mga kababayan. Kung hindi ho yan pinabayaan ni Digong, nung naipanalo natin niya sa UNCLOS, dapat ho kasi wala nang ganyan. Kung nanindigan lang si Digong, mga kababayan, kaso nga mga kababayan, ang ginawa niya, lalo niyang pinalapit sa atin. Pinalapit niya ng hindi ba maipaliwanag din nila, no, mga kababayan, ng nakarang administrasyon, kung ano ba talaga ang totoo. Kasi, hindi ba kayo nagtataka? Talagang kahit na ano na mangyari, kahit may mangyaring ganyan, tahimik sila eh. Di po ba? Hindi nga sila bumabanat, mga kababayan eh. Kita nyo, pati na rin yung palasyo, pati na Malacanang, talagang tinitiktikan na. Di po ba? Nakaka-alarma, di po ba? So, anong gagawin ng Pangulo pagka ganyan? Siyempre, hindi naman pwede na ganun-ganun na lang. Papalagyan, mga kababayan. Papalagyan. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Nako. Hinarang ng mga ahente ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division ng lalaki yan sa loob ng sasakyan sa Malate, Manila. Nakatanggap sila ng tip mula sa Intelligence Service ng Armed Forces na may mga sasakyang umiikot sa mga kampo para mangalap ng impormasyon. Nako. Nahuli ang 3 Pinoy na driver. Ang tinuro nilang Nako, alam na yan. Siyempre. Yung mga Pinoy na driver na makapili, mga DDS yan, mga kababayan. Sure tayo dyan. Mga DDS na yan. Yan po yung mga yan mga kababayan. Ang gusto nila masira yung bansa natin Yung bang kaya nilang ibenta yung kanilang kaluluwa para sa kakonting barya. Di po ba? Kita nyo naman mga kababayan, no? Mga Pinoy pa, sangkot. Tapos tinuro yung kanilang mga kanilang mga amo daw at sinusunod ay mga incheck, mga kababayan. Kita nyo? Malupit. 2 Chinese. Nakuha rin Nakita nyo? Ayan mga kababayan, ulitin ko lang. sasakyang umiikot sa mga kampo para mangalap Kita nyo, pati kampo para mangalap ng ng impormasyon. ng impormasyon. Anong impormasyon? Alam nyo na yan mga kababayan. Baka nga may kinalaman dyan si Digong bakit mga kababayan? Talaga naman, di ba? Dahil naiipit na sila. Hindi naman po pwedeng hindi nyo i-link si Digong dyan. Di po ba? Alam naman natin si Digong kahit paano may mga tagasunod pa rin na na nasa serbisyo at mga retirado. Syempre kabisado nila yan. Di po ba? Kaya mga kababayan, eto nga nangyayari ngayon sa atin, walang iba talaga sisisihin si Digong lang. Tuloy. Nahuli ang 3 Pinoy na driver. Ang tinuro nilang boss, 2 Chinese. Ang tinuro nilang boss, 2 Chinese. Para tiktikan yung mga kampo at maging mga kababayan, ang US Embassy. Kita nyo pati US Embassy, mga kababayan. At pinaka, nakakagulat, pati Malacanang. Panoorin ninyo. Nakuha rin mula sa kanilang mga sasakyan kung saan nakalagay ang mga equipment na ginagamit daw nila sa pang-espiya. Naku grabe mga kababayan, bistado. Kita nyo, nasa sasakyan, yung kanilang mga radar. Alam nyo yun? Alam nyo yun, sobrang high-tech na kasi. Ulitin ko lang, kung high-tech lang ang pag-uusapan, hindi na rin naman magpapahuli ang China dyan. Kita nyo yung usapan ninyo? Abay, nasasagap nila. Kahit na kayo, hindi yung cellphone nila, yung aparato nila, yung pag-uusap nyo, nasasagap nila, kaya yan. Ganong katindi, parang parang Mission Impossible. Di po ba? Ngayon, nagagawa na nila at nakakaya na nilang isagawa yan. Maging yung usapan pa ng presidente, usapan ng konsul o ano pa ba yan?
ng yan diyan sa US Embassy. Di po ba, mga kababayan? Ano ngayon ang mangyayari dito? Okay, tuloy natin. Ito yung tinatawag na MC catcher. Ito yung ginagamit ng mga suspects sa tuwing Nako. nag-iikot sila sa mga public places. Kaya daw nitong humigop ng signal at makuha yung impormasyon ng gadget ng mga taong nasa lugar na yun. Umiikot sila. Grabe, no, mga kababayan, matindi, no? Talagang no, yung ginagamitan na nila ng kakaibang teknolohiya eh. Yung pantitik-tik nila, mga kababayan, hindi na basta-basta. Nung nakaraan ho kasi, mga kababayan, meron na nahuling ganyan. Di po ba? Natandaan niyo po ba? May nahuli na mayroon ding mga ganyang aparato. Sabi nila, mga kababayan, hindi daw. Gamit daw yon sa pagiging pagpapatayo ng mga building at kung ano-ano pa. Ngayon ito, kaparehas na kaparehas. Di ba? Kapareha na kapareha. Paano ngayon ito, mga kababayan? Napakawalang ya talaga ni Digong. Syempre, sino ba naman hindi magsasabing mabuti si Digong, ganon. Sambahin si Digong. Mga DDS lang gagawa nun. Oo, mga DDS lang gagawa nun. Tuloy. Sa mga installation natin, camps, mga government installation, at pagka nadikit sila doon sa lugar na yun, mahihigop nila kung anuman ang information. Base sa Ano man ang information, mga pinag-uusapan, mga palitan ng mga mensahe, mga ganun, mga kababayan, nakukuha nila yan. Kita nyo, no? Galing, Parang RRJ sa Telecom. Ay, nako. Ano yan? RRU. Hindi ko alam yan eh. Di po ba, mga kababayan? Malupit talaga. Hindi na basta-basta tong ginagawa nilang to. Opo hindi na basta-basta. Tuloy. investigasyon, umiikot daw ang mga sospek sa mga kampo ng militar tulad ng Kampo ng militar. Kita nyo, mga kababayan? Sino ba may mga dyan? May mga kapanalig pa. Di ba si Digong? Di ba yung iba dyan umaano pa nakikisimpat siya pa kay Digong May mga ilan pa rin po dyan. Ang di ko lang maunawaan kung bakit kaya nilang ibenta yung ating bansa sa mga banyaga. Di po ba? Dapat mag-isip-isip naman tong mga ito na mga di po ba? Mag-ingat po. Hindi, okay lang kami rito. Tuloy. Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, baka pati Krame. Krame, pati sa Malacanang at USM. Lahat, mga kababayan ng ating kampo, lahat ng mga lahat ng mga pinag-aanuhan ng mga ating mga sandatang lakas, ng ating PNP, mga kababayan, pinapasok at iniikutan nila. Di ba? Ano pa? Kasi delikado ito Pati US Embassy, mga kababayan. Ang information. Base sa investigasyon, umiikot daw ang mga sospek sa mga kampo ng militar tulad ng Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Camp Crame, pati sa Malacanang at US Embassy. Kita nyo, mga kababayan? Malacanang at US Embassy, mga kababayan, ay kanilang iniikutan at kanilang ini-spot, hinihigop, sinisipsip yung mga impormasyon na gusto nilang makuha. Mabigat po ito, mga kababayan, hindi po ito basta-basta. Na dapat po, mga kababayan, itong mga ito mapiga talaga. At syempre, mga kababayan, kailangan tong mga managot. Di po ba? At kailangan din maingat ang pag-iimbestiga. Nang sa ganon, mga kababayan, hindi pa lumusot, no? Hindi na lumusot yung mga yan. Alam naman natin ang karakas ng mga yan. Di ba? Ang gagaling lumusot Palibasa, mga kababayan, may mga kakampi na kababayan natin mismo. Tulad ni Digong, mga kababayan. Ang hirap, di ba? Ito na. Delikado ito dahil ang mga datos na makukuha nila posibleng gamitin sa military targeting sa mahahalagang infrastruktura sa bansa. Inaalam pa kung saan dinadala ang mga impormasyong nakalap gamit ang MC Catcher. Posible rin daw na naipadala na ito dahil may remote access ang transmission system ng mga Chinese na sospek. Nako, mga kababayan, yari na, kaya pala lahat na lang mga nangyayari sa atin basang-basa.
Paano hindi mababasa mga kababayan? Kita nyo naman, di ba? Kita nyo naman Paano hindi nila mababasa? Yan yung pag-ikot-ikot lang nila Yan yung ano nila, yung mga aparato nila mga kababayan. Delikado ho yan. Kasi wala na hong privacy yung mga mahalagang impormasyon at sensitibo na mga usapan ng ating mga opisyal sa gobyerno. Wala na hong privacy ang mga yan. Di po ba? Alam na nila lahat yung mga plano, lakad, anong gagawin. Di po ba? Lamang na lamang. Ganun naman talaga kapag po, mga kababayan. Meron po tayong mga hindi nakakasundo, lalong-lalo na bansa sa bansa, di po ba? Sa mga opisyal sa opisyal, kahit naman sa mga kandidato, ginagawa nila yan Di po ba? Tuloy. Iniimbisigahan din kung may koneksyon ng mga nahuli sa naunang Chinese spy na inaresto noong Enero. Nung nakaraang buwan lang yun. Nung nakaraang buwan may asawang Pilipina pa nga at sinasabi, mga kababayan, matagal na yan dito. Hindi niya magagawa yan. Hindi po totoong spy yan. Ganon, di ba ba? Ngayon, paano ito? Kung maimbestigan na iisang grupo lang itong mga ito, mga kababayan. Di ba ba? Wala na. Finish na. Lahat na ng mga usapan, kahit na ano na lang, alam na nila. Ganun po yun. Sige, tuloy. Tinanggi naman ng mga sospek ang paratang. Mag-drive lang daw po ako. Hindi mo kinakalikot yung gamit? Kinakalikot ko po. Tinuro nila sa akin kung paano, pero di ko po alam kung para saan po yun. Kita mo, napakasinungaling. DDS na DDS ang galawan, mga kababayan. Hindi ko po alam. Nagdadrive lang po ako. Tinuruan po ako kung paano kalikutin. Di po ba? DDS na DDS. Ganyan yung mga DDS, mga kababayan Mahilig at sanay na sanay magkunwari na akala mo inosente. Pero mga kababayan, di ba? Saan nagpunta? Nagpunta ng Beijing. Anong ginawa? Nakipagpulong. Saan? Sa mga opisyal. Ng alin? Ng mga opisyal ng China. Hindi naman tulad natin sila. Tayo namamasyal. Mga kababayan? Iba ho yung makikipag-usap ka sa opisyal sa namamasyal. Dahil yung pamamasyal, mga kababayan, mahalaga sa buhay natin yan. Sabi ko nga sa inyo, bisyo natin yan. Pero etong mga DDS na to, anong ginagawa? Binibenta tayo. Di ba? Binibenta tayo. Minsan masisisi mo rin ba yung mga incheck kung mismong mga Pilipino ang pinagkakanulo ay sarili nilang bansa. Kapwa nila Pilipino, pinagkakanulo nila. Gano'n naman si Digong, mga kababayan. Walang pagkakaiba yan sa pamilyang Duterte. Sama mo ni si Sara, sama mo na si Pulong, si Baste. Di ba? Sila ho naman talaga maka-China. Ano pang aasahan nyo sa kanila? Di ba? Hindi ko minamasama kung wala namang koneksyon sa usapin ng ating kaligtasan, seguridad. Pero mga kababayan, marami kasi mga Pilipino na nakikipag-ugnayan sa mga incheck ng negosyo lang. Di ba? Hindi tulad nila, mga kababayan talagang bentahan na ng bentahan na ng pagkataong bilang Pilipino, bentahan na ng kapwa Pilipino, bentahan na ng teritoryo at bintahan na lahat. Mga kababayan, hindi na mahalaga sa kanila kung ano yung sasabihin ng kapwa Pilipino nila. 'Di ba? Yan, yung mga Judas, sabi nga rito ni Elizabeth Tenorio, 'di ba? Judas talaga. Kaya nga sabi ko, Judas si Digong So yan, mga kababayan, ano po masasabi nyo dyan? Paki-comment naman at talaga naman, kailangan nating malaman yan. Sa mga team replay, huwag nyong kakalimutan yan. So eto na, mga kababayan, para mabilis lang. Ano po? Attorney Claire Castro, ano ba itong walang pagsisisi? Balikan natin at puntan natin, mga kababayan. Alam nyo, sabi ko nga kanina, si Attorney Claire, mga kababayan, apple of the eye lahat ng mga DDS yan. Di ba? Hi boss.
Oh, Mike, kala ko isa ka lang. Alam nyo naman, di ba? Addictos Rex, gaya ni Michael Yang, negosyante yan. Pabayaan nyo lang. Di ba? Ganun ang problema. Ano sabi yan? Sabi ni Addictos Rex, sino may sabi niya? Si Digong. Mismo, pabayaan nyo. Hayaan nyo yan, pogo na yan. Pabayaan nyo lang yan. Malinis naman yan Di ba? Malinis yan. Pogo, malinis yan. Ay, kumikita tayo ng bilyon-bilyon daw. Yung pala sila kumikita dyan. Grabe, no? Matindi. Ang lulupit nila talaga. Basta pagdating sa pera, mga kababayan, si Digong, wala talagang sasantuhin yan. Hindi po tayo mahal ni Digong, aminin nyo na yan. Alam na alam at basang-basa natin yan. Ewan ko ba itong mga DDS, feeling nila, mahal sila ng tatay nila. Tatay nilang si Digong, di ba? Tatay Digong ang tawag nila Anak ng pating na yan, ang tatanga. Kita nyo, ano nangyayari ngayon? Yan, yung mga Chinese spy, nandyan, nagkalat na. Sino sisihin? Si Digong kailangan sisihin dyan. Wala na hong iba. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!